Mas pagtingin pa ng pamahalaan ang paglaban sa pagkalat ng pekeng balita o kaya naman ay fake news sa social media. Kasunod ito ng ulat sa pagbagsak ng trust at approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos sa pinakuling survey ng Pulse Asia. Sa panayam ng DZXL in Manila kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, sinabi nito na hindi sumasalamin sa mga respondents sa naturang survey ang kabuang populasyon ng bansa. Isinisisi rin ni Castro ang paglaganap ng fake news na gumagawa ng mga maling impormasyon laban sa administrasyon sa epekto sa pagbaba ng rating ng Pangulo. So, nakakaalarma talaga ito. So sana ito rin panawagan natin sa mga kapwa nating Pilipino. Kahit ano po ang madinig ng mga news dyan, makita niyo sa social media, matuto rin po kayo magsuri. Huwag lahat po na nakikita po ninyo at nagpapakinggan, tama. Yun din pakausap natin sa lahat. Dahil dito, nakipagpulong na ang Pangulo sa Department of Information and Communications Technology o DICT upang ilatag ang hakbang para maresolba ng issue sa fake news. Kabila na rin dyan ang pagkuha at pagkasanay sa mga fact-checkers at gayon din ang pagkipag-ugnayan sa mga social media giant na platforms. Kahapon nagkaroon din ng meeting ang Pangulo, sectoral meeting with the ICT kung paano ito maayos, mariresolba. Maraming mga rekomendasyong ginawa pero saka ako na lang ito i-detalye kapag nasa akin na lahat ang mga, yung taga na finalize na yung mga programa dito. And maliban dyan, may ginagawa pa rin tayo. Ang PCO, pangunguna po ni Secretary J. Ruiz, ay magte-train po tayo, hanap din po tayo ng mga tao na maaari po maging fact-checker. Yan si PCO at Palace Press Officer Undersecretary Castro sa panayam ng DZXL RMN Manila.